Wala. Pili to Rena. Rena May gihapon, gikan sa Nagunaw. So welcome diri sa New Hope Christian Church. Kita kita sa ISBA Association, Inter-Island Southern Baptist Association diri sa Davao City. So, under ko ta sa Hope Christian Ministries Foundation Philippines. That's why naay tayo mga sponsored kids diri apod na inapong ginatabangan, ginagmay dito mga bahin. So, welcome kaayo and welcome po sa tanan o let's continue to worship our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us pray. Amahan na mo kalaliton, dalay ko kagayon, dili takaa sa kabutagon. Kami mapasalamatong Ginoo sa imuhan usab na kaligayunan na gihatag ani kanamo na kami makadukol, makasimba na kanimo ang mga prayer Ginoo na i-prepare nimo ang singkas ang kinabuhi o gatabangan nimo kami na mahatag gid namo ang tinun-anay nga pagsimba nga kanimo nga base sa imong pulong Ginoo kinahanglan amo kang simbahon niya sa Espiritu sa kamatuohan Ginoo. Bless Sunday mo ang worship team, ganito nimo sila, puno nimo sila sa imong malaking Espiritu, ayaw itugod Ginoo nga madala sila sa ilang kawanon Ginoo nga panguna-una Ginoo. Upon I pray Lord na ikaw ipagimaya na sa kinabuhi. Kadili lang ilang talent or skills ang makita Ginoo kung dili makita ka kaya sa ilang mga kinabuhi Ginoo ang mahimayan ka Ginoo. Kung ang ginasalig, kinatugyan ka ni mga tanan, in Jesus' name I pray. Amen. Amen. May buntag may sungod. Bago ta magsungod, no? Kasahon na ko ang Salmo 34. Pasalamatan ko kanunay ang Ginoo. Dili gayud ako muhunong paglitok o mga pagdaig alang kanila. Daygon ko siya tungod sa iyang nabuhat. Mamati unta og malipay ang tanang nagantos. Duyog ka na ako sa pagsangyaw sa kahalangdon sa Ginoo. Amen. Palakpakan natin itong videos, mga eksuman! Pagkainot nilalang, pagkalipay na nakius, paghahanap sa Diyos nakakasadyan. Kamalipayan sa imong panagwan, pagmasalabing ngayon sa
Hallelujah, Jesus. My soul, if in the presence of possession of miracles, yes, Lord. Mahilo kami mo, wala tago kami mo, ibisan una ko pala, nasayan mo ng daan ay walang sa akong matao. Isusin mo na ang kinabuhi ko, wala'y ngayon kami mulang ka na ko, ang imong mga mata. Isa na sa buko ako, ikaw magubay ka na ko. Isa na sa buko tago, ikaw magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhay, kanili mo makita akong Malilong kami mo, wala natakot kami mo, isang ipunahuna mo pala, nasayan mo ng daan ay wala pa akong matao. Isusin mo na ang kinabuhi ko, wala'y ngayon kami mulang ka na ko, ang imong mga mata. Isa na sa buko ako, ikaw magubay sa akin. Isa na sa buko tago, ikaw magsunod ka sa akin. Wala ako'y mabuhay, kanili mo makita akong Diyos. Bago man ako ilaw sa kalanangan, isa na sa kalimutan, bisan magkapit
Naghahatag sa mga puso. Yes. Sa magaran lang, gusto ko makauban ka. Sa matag lang, sa matag lang, sa kanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw kanunay titig mo, di ako tuloy ikaw pa. Surang ang ginawa namin kami. Yes, Lord, salamat akong gusto. Ikaw ang akong muna. Ikaw ang kailangan. Kay ikaw kanunay titig mo, di ako kay ikaw ang aking ginhawa. Ikaw ang akong gusto. Ikaw ang akong kay ikaw Yes, Lord, tinuod kayo ang isang love, Lord. Sa matag adlaw, sa matag takaw, sa kanan namin mga buhaton, gusto din ka namin na makakuha dito. Aliwala man sa mga pagpandilog sa kaaway, aliwala man sa kaluyang Ginoo, pero una ang mong design Ginoo, makapadayon ni makaalagay ng Ginoo. Salamat po sa Ginoo, kay bisan asa di ay himuan ko, kung bisan asa ni Mutago, ikaw di ay magkuban ka namin, magsunod ka namin. Salamat din sa imong bugma, Ginoo, na nagapangitak na din ka namin, Ginoo. Aron Ginoo, na magkapadayon sa pag-alaga at kinakanin.
Salamat sa mga panalangin na yung gibuko na ni kanamo. Mga panalangin financial, mga panalangin material, isa na Ginoo sa mga pagsulay, mga kasakit sa panabuhay, mga balatian, mga kawalan, kung Ginoo salamat, kung kayo pinaagin sa pili Ginoo, padayon kami Ginoo na magisuol, kanak kanimo Ginoo. Lord, pasayloa kami sa tanang mga kalapas na dinahimo niya kanimo. Sa among mga binuhangan, dayagman o tinago ng kabuhat, pasayloa kami Ginoo. Kinasayod kami nga dihap kanimo, walang gayon manilo Ginoo. Ang tanan nga among ginibot makita ug mahibaluan nimo Ginoo. Pasayloa kami kung nakahimo man kami ug sa laot pato kanimo Ginoo. Ug ang ako ang mapag-ampo na ikaw, padayon na mga lihok sa mga kinabuhi, kasing-kasing, mga panday niini, mga hulma niini, mga himo kahigpit gayon niini Ginoo. Aron nga napasidunggan nang ikaw, pinaagi sa mga kinabuhi Ginoo. Tingtak na sa kabuntagon ako nagahangyo nga ng kanino, na ikaw mga panalangin niining imong mga katawhan Ginoo. Wala ko masayod ko na sa ilang mga struggles sa ilang mga kinabuhi. Pero kung ani ka man kanila, may balatihan, nakasinati o kawalan nakasinati Ginoo mga paglutos, o tingali ani ka man kanila, nag-struggle para sa ilang relationship Ginoo. Lord, I pray na ikaw mag-intervene niya ng mga struggles Ginoo. Kung ikaw magtapang kanila Ginoo, aron sila Ginoo makalahutay sa pag-alagad ka ng kanimo Ginoo. Kadayag na sa mga nag-aapko Ginoo sa tanan na mga alagad nimo karon. Mga pastors, mga mensahero Ginoo, mga magwawali, mga mananangyaw Ginoo sa imuhang ebanghelyo Ginoo. Ako nag-aapko na ikaw mga puno kanila langit no nakaalam. Ug magtapang kanila nga magmaisugod na magpadayon sa pagbantala sa maayong balita. May tungod sa ebanghelyo Ginoo. Ngadto sa tanan ng mga kaliwatan, ngadto sa tanan ng mga katribuhan, ngadto sa tanan ng mga pinuluhan. Bawa pagyud sukan, masukan, makaambit kanimo, makaila kanimo. I pray, Lord, na masinati nila ikaw as the Lord and Savior na sa lang kinabuhi Ginoo. Padayon sa mga nag-aampo sa tanan nga dunay balatian karon, anaaman sa ospital, anaaman sa ilang mga panimalay na nag-aampo sa ilang mga balatian Ginoo, mga pag-ampo na bisitahi sila Ginoo karon ning taknaan Ginoo ikaw mga ayo kanila in Jesus name I declare and speak healing na kanila Ginoo. Bisa na Ginoo sa tanan namo ng mga opisyalis kini nga gobyerno Ginoo, gikan sa barangay, ngadto na sa among city officials, ngadto na sa among national government officials Ginoo, especially sa among vice president, sa among president sa Pilipinas, mga senators Ginoo, kauban ang mga secretaries Ginoo sa gobyerno. I pray sa tanan ng mga opisyalis, I pray Lord na ikaw maghahatag o kalinaw, mag-unite sa tanan Ginoo, taliwalag man sa ilang managlanlain na mga panglantaw diya sa politika ng bahin Ginoo. I pray for unity, I pray for peace Ginoo, I pray for wisdom sa tanan ng mga elected and appointed officials sa ilang gobyerno Ginoo, aron mahibalo sila sa sa pagdumala, hindi na nasod kung sao sa pagdumala sa ilang mga constituents. I pray usab dining kabayan ng location, mga kasikpit dining community in barangays Ginoo. Lord, kasayod ka, kadaghan pa mga tao ni napita, wala din panahon kanimo, wala din nagapangalagad na kanimo. I pray na tayo ubon nimo ang ilahang mga kasing-kasing kagilang kinabuhi, and then let them realize na kinahanglan di ay sila kanimo. I pray, Lord, na masinati nila ikaw, maila nila ikaw as the Lord and Savior na sila kinahanglan. Sa among pagpadayon karon, empower us with your Holy Spirit, Ginoo. Ayaw itugot, Ginoo, na sa nito sa kaaway ang una-una, Ginoo. Imuha nga ang una-una kasing-kasing, mag-focus lamang sa pagpangalandong, pagpangati sa iyong bulan.
ang ginasalig, ginatugyan, kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. May igsuon at nakandaman na itong mga halad, no? Muhatag sa kalipay, lihat sa Ginoo. Muhatag niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Diyos, musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami ining salapi kinitaan sa mong katawhan. Padayon ako nga nagahangyo nga nakanimo. Natudluan nimo kami, giyahan aron mahimo kaming responsable sa pagdumala ining bahandi nga imong gisangon nga ni kanamo. Panalangini kining imong mga katawhan, panalangini ang ilahang mga panginabuhian, nanarbaho man sila, kung may negosyo magamay o dako, huwag tanan nga naghago, nagpatulo silang mga singot, aron lamang sila nga makakwarta, makasapi, Ginoo, panalangini aron ang ilahang mga paghago dili gayud makawang, Ginoo. Ako ang ginasalig, kinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Ay nakaandam dag special number. Kanta ka? Mo kanta di ka? Mayong buntag di sa tanan, no, maghalad ko karon og kanta kay simula last week naka-feel gid ko og down sa akong kaugalingon, pero na-remember na ako nga ang Dios gid ay gauban ka nato og kanang pirmi yung mga kapakyasan. Normal ra magid na sa ato ano kanang mga kapakyasan, mga struggle sa ato ano, pero nakahinomdom gid ko nga ang Ginoo permi siya na sa atong likuran ug karon akong kantahon ang kinsa man lang ko. Sa presensya mo, hari ka, kinsa man lang mo. Nagpasalamat sa imong kaayo, gibahiran mo ako, pinaagi sa imong mamiling dugo. Jesus, tilaygon ka kanina ang adlaw, mga katawhan nga imong balikan. Ginoo, pasaylo presensya mo, halika, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo, gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Jesus, dalaygon ka,
Ug akong ibalik ang dungog himaya sa atong buhing Dios. Amen. Salamat gayud sa mensahe sa mga alawiton. Kinsa man lang ko. Kinsa man tuol bitaw tanaw. Labaw gyud ang atuang Ginoo. Mura magdi si Mauren. Joke lang. Oo. Maayong buntag sa tanan. Musta man mo? Ang wa kasipot, madlok ba sa ulan? Wa pa butiwas ang ulan. Bitaw, usahay mo gud kining ulan, bis padalangin ay imong makaangin doon. Kaya ang uban mao na may gamiton nga hinungdan nga di na makasimba kay nagulan. Bisag wa pa gani ni kusog ang ulan, kaulanon pa lang. Nanay desisyon sa kinabuhi nga di kasimba kay kaulanon. Sabi nagmuulan nagyod. Dili kita magalangan kung aduna mo yung mga Biblia. Abli uban kanako sa libro sa Panultihon, kapitulo 4, versikulo 23. Panultihon, sa Bisaya pa. Sa mga English, dira Proverbs. Proverbs chapter 4, verse 23. Panultihon, kapitulo 4, versikulo 23, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, himua ang imong kasing-kasing nga mabinantayon kanunay kay gikan niini nag-agas ang mga tubod sa kinabuhi. Let us pray. Amahan namo nga langitnon, salamat gyud sa imong pulong. Ako ang nabasa. Panalangin kini Ginoo na masabtan namo kini. Tuguti nga kining imong pulong pagkadulot gayod sa kinauyokang bahin sa among kasing-kasing Ginoo. Ihatag usab gani kanakong langit no nakaalang aron nga makahimo ako sa pagsaysay nining imong pulong. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Mas ko maayong buntag sa tanan. Tayo pagkao nga mas interesado ang Ginoo sa pag-usab sa imong hunahuna kaysa pag-usab sa mga sirkumstansya nga imong nasinati sa imong kinabuhi. Like sa mga problema, mga pagsulay, mga balatian, mas interesado ang Ginoo nga iusab ang imuhang hunahuna. Daghan na mga tao, most people long for God to take away all problems, pain, sorrow, suffering, sickness, and sadness sa ilang kinabuhi. O na yun ang sagad nilang ginalong, ginamagiyong ganin sa Ginoo sa mga prayer meeting, mga prayer request, mao gida ang kasagaran nato madungog na ilahang ginapangayuan sa Ginoo og tabang nakuhaon sa Ginoo ang ilang mga problema, mga sakit na ilang gibati, mga balatian, mga pag-antos o mga alantuson, mga kagulanan sa kinabuhi. But don't you know that God is more interested diha sa pag-usab sa imuhang panguhuna-huna. God wants to work on you first. Gusto sa Ginoo nga magtrabaho, mutrabaho diha kanimo una sa tanan before nang imuhang mga lain-lain na mga struggles sa kinabuhi. Because transformation won't happen in your life until you renew your mind. Pasabot na ang kausaban dili dayon mahitabo diha sa imong kinabuhi hangtod nga dili niya mabag-o, dili mausab ang imuhang panghunahuna until your thoughts begin to change. Hangtod daw nga atong unahuna mausab na siya. Now ang atong mensahe di ay nining taknaa sa kabuntagon magahisgot kita nining kinatawag your thoughts control your life. Sa Bisaya pa, ang imong hunahuna nagakontrola sa imuhang kinabuhi. Now, kung unsa gani ang imuhang hunahuna, mao na siya ang muhulma, mukurma sa imuhang kinabuhi. Now, why is it so important to learn how to manage your mind? Nganong importante man gyud nato ang i-manage ang atong pangutok, panghunahuna, panabot. Nganong kinahanglan man gyud nato ni siyang
trabahoon. First, because your thoughts control your life. Ha? Your thoughts control your life. Mao na nga ato ang unang punto. Ang imong hunahuna maoy mo kontrola sa imuhang kinabuhi. In Proverbs chapter 4 verse 23 nga atong gibasa ganina, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Pag-amping sa imuhang o pag-amping kung unsa ang imuhang giunahuna. Kayang imong kinabuhi o daw, pagahulmahon kini pinaagi sa imuhang hunahuna. Your thoughts have tremendous ability to shape your life for good or bad. Dako gyud kaayo og mahimo ang atoang hunahuna. Porte dakuag mahimo ang atong hunahuna para mahulma atong kinabuhi, whether good man siya or bad man siya. For example, siguro sa diha nga gamay pa ka, you were told while you're growing up, you're worthless. Wala kay pulos. Itong gamay pa ka, siguro nadungog di mo na sa imuhang parents, sa imuhang igsuon ba, sa imuha bang uyuan, auntie, or mga paryente, or mga tao sa palibot nimo na wala kay pulos. Wala kay pulos. Walay hinungdan ang imong kinabuhi. O kini siya nga mga nadungog nimo, imo kining gi-absorb diya sa imong hunahuna. Bisan nahibalo ka nga kini siya sayop. Pila ka tuig ang milabay. Ang imong kinabuhi na porma, na hulma sa ingon niini. Nga maghuna-huna ka, bisag hingkod na ka, nga ang imong kinabuhi, walay pulos. Walay pulos ning kinabuhi na ako, walay hinungdan ni akong kinabuhi. Kay mao man na ang imong gidawat, o kay imo man ang gidawat, mao na ang nimarka diha sa imong kasing-kasing o sa imong una-una, o ni porma sa tibuok dagway sa imong kinabuhi. Manang uban, maingon na lang, nga wala na ni pag-asa kinabuhi imbis maning kamot sa kinabuhi, di na maning kamot sa kinabuhi, kay anyway, wa man ko'y pulos. Wala, may hinungdan ng kinabuhi ani. May magbagdoy-bagdoy. May pa magpabadlong na lang ko permente, kay wa may pulos ng kinabuhi. May ingon sa akong papa, may ingon sa akong mama, may nadungog na ako sa mga taos palibot na ako, nga wala ko'y pulos. Sumuni, ang nihulma sa kinabuhi, imbis mahimo siyang responsible, imbis nga kining bataa maning kamot sa kinabuhi, muasenso sa kinabuhi, mahimong lig-on nga tao pag-abot sa panahon, pero nahimong buluyagon, nahimong batlungon, nahimong huyang, o nahimong irresponsable kay wala man si pulos. Ikaw ko daw ingnon kag wa kay pulos, manarbaho pa day ka. Di na ka mo trabaho kay nadungog man nimo nga wala kay pulos. Umingon na lang ka nga, wala man day ko'y pulos, ano manarbaho pa man ko. Di na ako maning kamot sa kinabuhi, kung magyapon ko'y pulos. Wala ko'y hinungdan nga pagkatao. Kay mauna siya ang imong nadungog at tong gamay pa ka. That's why it is important to choose which thoughts you allow to affect you. Muna, imog yung pilion, importante gyud nga imo yung sutaon, pilion ug maayo kung unsa lang tong na mga pangunahuna ang imong pasudlon diha sa imuhang hunahuna. Ug imuhang tapokon diha sa imuhang panghunahuna. Kung mingon ang tao sa imuhang pagka maayo gyud nimo nga bata. Pagka matinahuron gyud nimo sa imong ginikanan, pagka loving gyud nimo, pagka sweet gyud nimo sa imong mga ginikanan. So mao na nga mo dako na mga bataa ug mahingkod siya nga mupatik sa iyang unahuna niya nga usa gid sa kabuutan nga bata. Mao na magbinuutan siya kay giing naman sa nga buutan. Mana inyong mga bata kung maingon kung bugo kani sa eskwelahan, nya muli nga butlog ang iyahang papel. Ay gid nga bugo gyud mo oy. Kay kung isigiw naman nag-ingon og bugo, matay, di nga nakagraduate. Kay mingon nga, ano, musuod mo ko sa eskwelahan, nga, ingon si papa ag mama, bugo man ko. Wala ko'y makatunan gyapon sa eskwela ko, kay bugo man ko.
Kay mo na nadungog niya. Nga si kag-ingon nga, bugo kang bataa ka, kapila ka tuloy, bugo jud ka. Ha? So makasabot na siya niya na og magbinagdoy na sa pag-eskwela. Abi nimo nag-eskwela tuwa sa barkada. Balitaan na lang nimo nga nadunggaban na o kaha nabalitaan na lang nimo nga nalumos. Ba, balita mo na. Ting eskwela pero naasa sa pa naglutaw-lutaw nalumos. Matingala ka nalumos man. Ting eskwela man. Alangan kay nagbagdoy-bagdoy man. Ha? Isa may taga-busta diri eskwela. Murag kamoy nakaguba ng pader siguro diya sa busta siguro kinapyot diya kay mo kating classes. Ha? Dito sa likod nga bahin sa kalbo bitaw nga kuan. Nangatumpag na tong ubang pader dito Murag isa siguro mo sa salarin diha siguro sig takas-takas ng busta. Ha? So muna nga ang bata di gid siya maning kamot kay mao man iyang nadungog. Wa man gyapon sa hinungdan, wa man gyapon sa pulos, bugo man. Anong muskwila man kung bugo man ko? Ano man yung kamot mo kus kinabuhi nga man ko ipulos. O mo na nga magantos ka kung kana bataa mo dako siya nga tambay na gani, pabuyag pa sa ginikanan, pabadlong, barkada diri to, inom diri, bisyo dito basig na kay dako nga contribution sa iyahang kinabuhi karon. Basin kaniadto ni patik na siyang una-una. Huwag gid sa pulos. Pag ang tao nga wa nay pulos, di na gina maning kamot. Kay mo naman iyang una-una. Anong maning kamot man kung wa man koy pulos? Mamaingon nila, wa koy hinungdan, wa koy pulos. So be careful nga importante gyud napilion lang nimo kun unsa putong imong dawaton ug ipundo diha sa imong una-una. Maingon ka bright ta gyud nimo maning kamot kag eskwela kay ingon ba ito si Papa bright ko. Una nga ingon na pud ka nga, bright ba ako? Study maayo kay bright good. Kay kung kang bagsak, basig masuko si mama ug papa nga nabagsak ko. Kita mo tong nag-viral. Ulitaw naman to bata ato. Kasabaan siya dito sa karinderya masiguro to. Grabe kasaba sa iyang mama. Nga isa ka oras halos. Yang anak sige na nag-ingon nga, ma, hilom na ma. Kaya ako naman to, mga high school naman to. Yang baba sa iyang mama ni Lano gid sa palibot gid sa karinderya, sige niya ingon yang anak nga bugo ka. Nya naulawan na to kay ulitawhay na ba ito? Katong bataan to, kung dito kuhaon sa DSW dito. Nagi posible nga may tabo nga pangit sa iyang kinabuhi. Ano man, basta kinainadto sa siyang balay, pakaulawan kaya sa dagang tao gani, nga ginaingnan siyang buko, muning kamot, murag nakasala siguro to siya, ug ang sala niya kay nabagsak siguro. Itong dabu-dabuag kasaba, halos sa kaoras, pakaulawan sa mga nangaon uban. Grabe po ito nga inahan. So ang bata tao nagkilak. Dako na ba to? High school na ba to? Ikadua, because your thoughts control your mind. So ang imuhang hunahuna, wala lang siya ga-control, ga-purma, ga-hulma sa imuhang kinabuhi, siya usabang ga-control sa imong hunahuna. Tanawa, tanan nga imuhang gihimo, nanukad sa imong hunahuna. Pag nakakahilabdan, buhaton ko ni, kawaton ko kini, asa man ang nanukad? Di ba sa hunahuna na to? Maingon tong tao nga, or imong papa, or pamilya ba nimo, isang hilabtunon jud kang bata ka ba, kawatan jud ka ba? So karon, nabutan to siya una-una, hilabtunon siya. So, may posibilidad, nalikadakuan na, hilabtunon, gina, mas kawatan na, pag-abot sa panahon. Ngayon ka nga, tungod siguro sa kapitos mong nangawat, posible pod. Pero daghang kawatan na dato, kay wa na tagbaw og isa lang kakawatan. Kay kawatan gid siya sa lakto na pagkastorya. Hilabtunon gid siya sa lakto na pagkastorya. Tanan nato nga buhaton, nanukad sa tong una-una. For example, lamay amo inom karon ug ilimnong makahubog. Asa nag-start? Sa imong hunahuna. Kaya naguna-huna ka, murag gihulagway nimo. Mi asa kuan karon sa emperador. Tangan nimo cheeser, ice niya, parisan og kuan, sigbin. Parisan og kuan kining parisan og sabi paris ana, chicharon ba na? Unsa ba na? Karne, unsa ba? Sinug ba? Ambot ninyo. Katong mga palainom da sa una. So karon kina hunahunaan nimo nga lami niya. Siyempre, ang imong hunahuna ni gimok sa imong lawas nimo, nigilok imong tilaok nimo. Maglami man itulon. So man palit kag impi. Asa nag-start nga nakapalit kag impi? Hunahuna, kay lami ang imong giunahuna. Mana nga nakasala ka sa Ginoo. So your thoughts control your mind. All temptation happens in the mind. Tanan nga imong himuon, nagsugod sa unahuna ang tanan.
gusto ko mo inom, ani, mo buhat, ani, gusto ko mo anhi, ani, mo adto, ana nga dapit. Pagsugod na tanan sa unahuna. That's why ingon ang pulo sa guard your mind. Kusalakto na pag-istorya, murag, panalipdi ang imuang hunahuna nimo. Careful ka sa laon nimo kung sa imo isulod because all temptations in life happens in the mind. Ha? Ingon ang Romans 7:22 to 23, according kay Paul, I love to do God's will so far as my new nature is concerned. But there is something else deep within me, in my lower nature, that is at war with my mind and wins the fight and makes me slave to the sin that is still within me. Unsa daw siya? Gusto na ako, gihigugma na ako, or love na ako, nga buhaton ang kabubuton sa Ginoo pag-abot sa as long as my new nature is concerned. Kay Kristohanon ka, gusto na ako ni buhaton, mag-alagad sa Ginoo, mag-ampo, magbasa sa pulo sa Ginoo, murag inanang pasabot ni Paul. Gusto ko magwali, gusto ko manangyaw. Gumaw na ang pasabot ni Paul. Pag-abot, kung ang concern niya is ang iyahang spiritual life, kay gibag-o na sa Ginoo, but there is something else. There is sa sulod na ako. May naa sa sulod na ako, o kining naa sa sulod na ako, mauna ang ako ang lower nature, na nakig-away sa akong hunahuna na ako. Kay gusto mo fight, and usahay, ingo pa niya, and my mind, with my mind, and wins the fight and makes me a slave to the sin. Gusto ang imong lawas. Atong lawas na to, sa tinuod lang biblically, gusto ni magpakasala. Buhat ani, muhimo ana, muadto ana, muadto didto, musulod ana mga butanga. Wala gusto sa lawas na to. Pero spiritually, gusto kang mualagad sa Ginoo. Gusto kang muampo, gusto kang mubasa sa pulo sa Ginoo, gusto kang mudaig sa Ginoo, gusto kang muantog simbahan, aron mag-alagad sa Ginoo, magsimba sa Ginoo, pero ang imong lawas lahi ang gusto. So kung ang imong hunahuna, wala ka nagabantay kung sa isod sa imong hunahuna, mudaog ang gusto sa imong lawas. Imong spirito nimo gusto mo alagad sa Ginoo, pero ang imong lawas lahi ang gusto. Pero kay wala man nimo nagwardyahan ang imong unahuna, nisulod karon riya ang mga dili maayo diha sa imong unahuna, and then ang lawas gipildi niya ang gusto sa imong espiritu. Dunay panag-away diha sa sulod nimo. Mao ni ang gingon ni Paul, nga nakig-away diha siya, and there are times na maulipon siya sa sala. So dili to si Paul dili gyud nga kanang perfect na tao. Bisan after sa iyang conversion, dili sa perfect na tao. Naay panahon na makasala si Pablo just like us. Makasala ta sa Ginoo. Mao nang kinahanglan ato ang ampingan ang ato ang panghunahuna. Aron nga dili makasulod riya ang mga butang na maoy mo control dra sa imong hunahuna. Now one reason you get mentally fatigued is because there's a battle in your brain. 24 hours a day. Ano daw nga dunay mentally fatigue. Kasabot mo ng fatigue? Sobrang kakapoy. Kanang pag moingon ang tao nga, nasakit na sa kay over fatigue. Pasabot ana, kanang tawhana ang tao nga adunay over fatigue, mga tao na nga kugihan. Kugihan kay over fatigue man. Bisag lasin ko na siguro. Trabaho gyapon, as 10 na uli. Di over fatigue. Akong papa sa una, over fatigue. Isa sa mga sakit na nakapatay sa iyaha, over fatigue. Matag kadlawon alas 3, luto og kanon. Butang bulan. Muadtog lasang, mutol og kahoy. Kay tig-ak-ak man to. Pag naog nanay gipasa ang tabla, mga inak-ak. Among balay sa una, but kakita ba mong balay? Nakakita na ba mong balay nga? Ang haligi kahoy, ang salog kahoy, ang bungbong kahoy, ang atop kahoy. Wala. Amo ang balay, inana. Among haligi kahoy, among salog kahoy, amuhang bungbong kahoy, among atop kahoy. Inak-ak ang tawag, ana. Ang ginaputol sa akong papa sa una, sa bukid, mga, kaila kong mga kahoy na mga, yan ang ginatawag, mga good lumber.
Ang dali maak-ak sa akong papa sa una kabalumon sa kahoy, apitong. Ang lisod ak-akon ang yakal, ang tugas, ang kining armasiga. Ay ang armasiga, dali ra. Pero mo na ang trabaho sa akong papa. Overpatig. Ha? Takboy sa lawas na overpatig siya kay kung wala di siya mosakag bukid, matagya pa to sa sayo. Matog galas, matog maisan kay manglimpisa. Pag ting-init na, alas 9, alas 10 muli na sa balay kay magpasilong. Maro to siya. Sayo to siya mo mata, mo trabaho alas 4, maglimpisa na tog maisan kay para walay init. Pag abot sa alas 10, uli nagbalay, balik na po siya alas 3 hapon. Trabaho siya hangtod gabi eh. Oh. Overfatigue, ang iyang nga sakit niya. So natigok. Og isa sa hinungdan nganong dunay overfatigue sa tuang una-una because loaded siya. Puno siya sa mga way hinungdan na mga panghuna-huna. There is battle in your brain 24 hours a day. Kung di ka mo pahulay, sulod sa 24 ka oras, overfatigue jud ka. O di madugay, isod jud ka sa usa ka kahon. Ha? Pero, kung ikaw mo pahulay, mugaan-gaan ang imong huna-huna. Now, it's debilitating because it's intense. Sa man debilitating. Makaluya, sa nato na magkastorya, makaluya kung 24 hours puno ang imong una-una, kung ang imong una-una for 24 hours, hilabihan na kakapoy, so maluya ka, og, ha? Ingon pa diri, tungod sa ka-intense, tungod sa ka-grabe, o kini nga intense, ingon pa diri, mao kini ang pinakadako nga asset da sa imong una-una, nga diin, maoy gusto ni Satanas nga himuon. Manapuno na itong una-una sa mga kalibutanon na mga butang. Alam mo, kabantay sa inyong una-una. Ang naa sa imong una-una, utang, asa ko mangitag kwarta, asa ko ibayad kay Ria. Basta pa nasa imong una-una, asa ko ibaon sa kong anak, asa ko ibayad sa tuition, unsa ako ibayad sa kuryente, unsa ako ibayad sa internet connection, unsa ako ibayad sa tubig. Puno na. Unsa man ako ning bana nako nga badlungon. Unsa man ako ang mga anak nga badlungon. Unsa man ako ang pagkatsismusa nako, daghan naman nasakitan. Occupied na ang imong una-una. Okay, occupied na. Wa na, naluya na ka. O ang imong una-una, mao na ang nagakontrol sa imong kinabuhi. Yan naman. Pag-ingon nga, asa man ko ibayad ani, asa man ko ihatag ani, adi na ka musimba kay ngita kag trabaho, kita kag baka extra income, ha? Naka sa Pilipinas, pero murag naka sa abroad. Ano man? Pag naka sa Canada or America, tagtulo, tag-upat imong trabaho. Kay sayang. Ha? Bisag matulog na lang katulog, kauras, o tulog kauras sa isa ka gabi eh. Basta kay dagag trabaho, kay dako income. Namunta ka sa Pilipinas. Pero sa ika pangitag, extra income, kay short permente. Wala kay panahon sa Ginoo, kay occupied na sa mga butang, kalibutanon ang imong unahuna, mga butang nga wala hinungdan ning kinabuhia. Ikatulo og katapusan, why is it so important to learn how to manage your mind? Because it's the key to peace and happiness. Gusto ka nga makasinati og peace in life, peace in mind, happiness in life, happiness in mind, happiness na sa imong heart, happiness sa pagpuyo, kalinaw sa pagpuyo, it begins in your mind. It start in your mind. Ha? Kung unsaon nimo ni siya. Ano man? Kung gubot imong una-una, gubot imong kinabuhi. Ana? Lain po kung happy imong kinabuhi nimo nya imong una-una, gubot. Pag dili at peace ng imong una-una, labi na kanang tagaan na kag timeline ni Ria, makinahanglan, ugma na lang yun na siya taman. Bayaran yun mo na. Di nakakatulog. Ha? Di nakakatulog kay magunaw na kakasa kay bayad, no? Mato ang Indian sa imo. Natagadlaw man atong Indian. Hindi nakakatulog kay nagkadugay, nagkadako. So, walay peace.
Wala mga kalinaw. Una-una, samok una-una. Wala na kalinaw, wala po kalipay. Kay way kligo. Way kalipay. Kay gubot ang una-una. The Bible says in Romans chapter 8 verse 6 sa NLT nga version, letting your sinful nature control your mind leads to death. Grabe ang gingon ni Pablo. Kung imong tugutan daw ang imong makasasala nga una-una, nga mo control niya kanimo, mao kini ang mudalah kanimo sa kamatayon. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Grabe na. Kung ang imuhang sinful nature, tugutan nimo daw nga mag-control diha sa imong una-una, mo hatod kanimo kini diha sa kamatayon. Pag stress kaayo ka, di ba na yung mga nangamatay because of stress, kapoy kaayo, di nakamata. Di ba? Mayon sila giurom. Siguro basin sa kakapoy. Stress kaayo, di nakamata. Ha? Na-stress ka, kaya gitugutan man nimo nga ang imuhang sinful nature sa imong unahuna mag-control sa imuhang unahuna. For example, di nakakabayad. Nagunahuna kakawa kay ikabayad. Wala kay ikabayad sa imong mga bills. Wala kay ikabayad sa imong mga utang. Wala kay ikapalit sa gusto nimo paliton. Then, di na ka makasinati o kalinaw, ubot na imong unahuna nimo. Then wala na peace. Wala na happiness. Then stress na imong unahuna. And then mag-block, shut down ang imong unahuna. And usually, mo resulta sa depression. And then ang depression, balo mo sa metabo, either magpakamatay ka or matulibagbag ka. Kaya mga kaigsuhunan nato nga may mga diferensya na sa unahuna. Depression. Duha ra magay hinungdan ana, duha ra magay mahimong sangputan ana. Either mamatay kay kutluon na lang niyang kinabuhi or matulibagbag. Depression. Manampingan nato atong una-una nato kay kung tugutan nato nga ang atong sinful nature mo'y mag-control sa atuang huna-huna, mudala kini kanato diha sa kamatayon. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. So layo na kayo ang diferensya. So instead na tugutan nimo ang sinful nature nimo mag-control sa imong una-huna nimo, tuguti Hinoon nga ang espirituhanong bahin sa imong kinabuhi mag-control sa imong mind kay kini mudala kanimo diha sa kinabuhi o diha sa kalinaw. So makaangkon ka og kalinaw if you allow the Holy Spirit control your mind. Now when you don't control the way you direct your thoughts, you will experience an enormous amount of stress in your life. Ngayon enormous. Gabundok siya nga mga maka-stress nga mga butang diha sa imong kinabuhi. If you can control the way you direct your thoughts, masinati gyud nimo ang gabundok na mga maka-stress na mga butang diha sa imong una-una. Wala kontrolon gyud nato. Pag ang kabaw bitaw or ang kabayo bitaw, kinahanglan man gani grinda gani. Balo mo grinda kanang kinabutang ba? Kay para mo na ang mukontrol sa iya kung mag-stop pa siya, padaganon nimo siya, muliko siya, paluksuhon nimo siya, kinahanglan nimo ang rinda. Ibutang sa baba, katong bakal nga naipisi sa katong nagakabayo. Oh. Padaganon niya og moingon sa hu hu hu. Kadto pa diyang gamiton. Depende sa iyang pagtimon sa rinda. So kung dili nimo makontrol ang imong mind, dili nimo makontrol ang imong una-una, mao ni siya ang muhatag kanimo og gabundok na stress diya sa imong kinabuhi. But a managed mind leads to strength, security, and serenity. Kung sa imong maangkon, kung ma-manage nimo ang imong una-una, maghatod kanimo diha sa kusog, seguridad, o diha sa kalinaw, serenity. So makaangkon ka og strength, makaangkon ka og security, makaangkon ka og kalinaw diha sa imong una-una kung ma-manage nimo ang imuhang panghuna-una. Pero an unmanaged mind leads to tension. Basin wala mo kabantay basig tensionado ka.
Wala tensyonado. Tensyonado because walay tungod sa mga problema, mga pagsulay, tungod sa naglain na mga struggles, mga lain-lain na mga problema sa kinabuhi, og tensyonado ka. Basin og tungod na kay wa nimo natarong og manage ang imong hunahuna. A managed mind leads to tranquility. Ano man tranquility? Kalinaw. Ang manage daw o ang na-manage nga hunahuna mo dala kanimo mahatod kanimo diha sa kalinaw. An unmanaged mind leads to conflict. Ang unahuna nga wala manage og tarong mo hatod kanimo diha sa panagbangi. A managed mind leads to confidence. So, aduna gyud kalainan kung ma-manage nimo ang imong hunahuna. O dako gyud ang kadaot sa imong kinabuhi kung dili nimo ma-manage ang imong hunahuna. Gihangyo nako ang tanan sa pagtindog. Usbon nako, your thoughts control your life. According sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Ang imong kinabuhi pagahulmahon pinaagi sa imong hunahuna. So kinahanglan aduna gikay buhaton diha sa imong kinabuhi. Do not allow your thoughts control your life. Do not allow your thoughts control your mind. Do not allow because this is the key of peace and happiness if you control your thoughts. Kumusta mga igsoon? Unsa ba ang imuhang gipuno? Gibutang. Unsa ba ang imong gipasulod diha sa imong hunahuna? Giunsa ba nimo pag-practice sa pagdumala ang imong hunahuna? Gipahinumduman kita diha sa Filipos 4:8 na nag-ingon, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So ang atong isulod sa atong hunahuna, katulang tinuod, katong mga noble na mga hunahuna, katong sakto, tama, katong mga putli na mga panghunahuna, katong mga lovely na mga panghunahuna, katong mga admirable na mga panghunahuna, katong mga praiseworthy na mga panghunahuna. Ang atuang isulod diri sa atong hunahuna ug atong waksiun, harangon ang kadtong mga panghunahuna nga makadaot sa imong kinabuhi. In 2 Corinthians 10:5 nag-ingon, we must allow the Spirit to convict us when our thoughts don't align with the truth of God's Word and begin to capture every thought. Allow the Holy Spirit to convict you diha sa imong hunahuna. Para mahibaluan nimo kung unsa ang dili align diha sa pulong sa Ginoo. O dawata lang tong kamatuoran na align diha sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Amahan namo ang langit nun. Salamat gyud Ginoo sa imong mensahe ning takdaa sa kabuntagon. Thank you Lord for reminding us sa amo ang dapat ihuna-hunaon kay ang hunahuna day namo mao kini mo kontrol sa amo ang kinabuhi, mo kontrol sa among hunahuna. O ang amo pong hunahuna depende sa among hunahuna. Ang muhatag kanamo og kalipay o kalinaw sa kinabuhi. Busa tabangan nimo mi Ginoo nga mabantayan ang amo ang hunahuna, panghunahuna aron nga dili gayud kami maulipon sa mga butang o sa kinabuhi mawalay labot sa imong katuyuan diri sa among kinabuhi. Bless Ginoo usab among pagpamauli karon ang pingi among kinabuhi diha sa kadalanan ug dalahon nimo kami nga malipayon ug malinawon sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay, duyog among mga minahas kinabuhi. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit, makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. Amen. Maayong buntag sa tanan.
God bless sa tanan and happy Sunday kaninyong tanan.